Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa korupsyon. Kaya sabi ko kay Joel, Yan. sundin mo ang konsyensya mo. Naku, napakaganda ho ng payo nitong si Brother Eddie Villanueva sa kanyang anak na si Pastor Senator Joel Villanueva. Palakpakan ho muna natin itong si Brother Eddie. Sundin mo ang konsensya mo. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Senator Joel Villanueva, ang panawagan lang naman sa iyo ng sambayan ng Pilipino, alam mo kung ano ang tama. Yaang pananakot nila na yan sa ayaw sa gusto nila, mabubulala sa sambayan ng Pilipino ang buong katotohanan. Kung inaakala nila, masisiraan ka nila, mapapakulong ka nila, alam na sambayan ng Pilipino kung ano ang katotohanan at kung sino nga ba ang tunay na nagnakaw dyan sa mga maanomalyang flood control project. Tayo dito sa PH Update, 10 ng ating mga kasama dito, naniniwala ako na hindi nila pinapaniwalaan yung mga aligasyon na yan dito kay Brother Joel Villanueva, Pastor Joel Villanueva. Pero bago ho natin panoorin, yung ibang klase ho talaga tong pangkat nitong si Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Ayaw ho talaga. Pastor, Brother Eddie, pwede niyo ho bang mapagsabihan nitong si Luis Tro? Pwede kaya anuhin natin siya, imbitahan natin siya sa mga prayer meeting natin, no? Pagdasal natin. Ito si Jinky Luis Tro, nandito si Brother Eddie, kaya behave ka PH. Palakpakan natin si Brother Eddie. Pagsabihan ho natin, no? Para kahit pa paano, yung kasakiman at yung mga kasinungalingan dapat isang tabi nila. Yang buong impeachment. Sa maniwala ho kayo sa hindi, yaang naging pundasyon yan, paninira at kasinungalingan. Kaya tayo naniniwala, pagdating ng takdang panahon, malalaman na sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang dumidispalko sa kaban na sambayanan ngayong mga panahon na ito. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pagkatapos ho nating pinakinggan ng napakagandang mensahe nitong si Brother Eddie sa kanyang anak na si Pastor Senator Joel Villanueva, re-recta na ho kagad tayo. Diyan sa nangyaring press con nitong si Jinky Loy. Hindi natin tatawagin bakulaw ngayon si Jinky kasi nakatingin si Brother Eddie. Dapat PH, behave ka muna kasi nandiyan si Brother Eddie. Kailangan, baka maligaw siya sa video mo, baka sabihin naman niya, kapatid ho, sa pananampalataya yang si Brother Eddie Villanueva, kaya tayo naniniwala, maging siya, dahil nasa House of Representatives naman siya, alam niya kung ano ang buong katotohanan ang nangyari dito sa mga maanomalyang flood control project na to. Alam ho niya, tayo naniniwala dyan. Di ba? Rekta ho tayo dito kay Brother Eddie. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan. No? Mahusay talaga ng si Brother Eddie. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa korupsyon. Kaya sabi ko kay Joel, yan. Sundin mo ang konsyensya mo. Yung? Kung ano ang perfect will ng Diyos, ilang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka, hindi kung anong gusto ng tao sa politika. Hindi lang ho yun nakakulong doon sa paksyon nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pagka sinabing gusto ng mga kasama mo, gusto ng kagaya mong senador sa Senado, sundin mo ang konsensya mo, Senator Joel Villanueva. At alam ko, naniniwala ako doon sa pagsasalita nitong si Senator Joel Villanueva, naninindigan siya para sa ikabubuti ng Senado. Nung in-ambush interview siya, nung nagkaroon na rigodon, nagkaroon na leadership change siyang sa Senado. Nung in-ambush interview siya, ang kanyang tinanong siya, kompleto pa ba ang 13? Hindi naman ako makikipag-meeting sa 13 kung hindi ako kabilang sa 13. Nandito ako para sa ikabubuti at alam kong tama para sa Senado. Ngayon, kung ngayong mga panahon na to, yung kanyang mga sinabi, nung in-ambush interview siya na kung saan sinasabi niya, nandun siya sa paksyon ng majority noong mga panahon na yon. At alam naman natin ang layunin ng majority nung sumali itong si Senator Joel Villanueva. Higit sa lahat na mailagay sa tamang landas ang Senado, mapag-usapan at ma-pinpoint natin kung sino nga ba ang mastermind dito sa mga maanomalyang flood control project. At alam ko, alam na sambayan ng Pilipino ang dahilan kung bakit
kung bakit din sumali itong si Senator Joe. Kasi ano ho yan eh. Mantakin nyo, gusto ni Senator Joel Villanueva sumali sa majority kay Senator Alan Peter Cayetano. Gayong ang majority, ang gusto nila malaman ang mga ang mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. Ngayon, kung kasama siya sa kickback scheme, hindi kickboxing kickback scheme dito sa mga maanumalyang flood control project. Sa tingin niyo ho ba hindi siya sasali sa paksyon nitong si Senator Eric Sylvester, Erwin Tulfo at Tuta Soto, itong sila Ping Lacson Boytago? Isipin niyo na lang, kung kasali talaga siya, ba't gugustuhin niya na magpatuloy ang hearing ng Blue Ribbon? Gayong sa pagsama niya dito sa majority, alam niya na uumpisahan at magtutuloy-tuloy ang hearing na yan. Ba't hindi na lang siya magpunta sa paksyon na Malacanang? Gayong pagkasumali siya sa paksyon na Malacanang, talagang segue ang investigasyon diyan sa mga maanumalyang flood control project yan. Kaya isa yan sa mga sinasabi nating dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa mga aligasyon dito kay Senator Joel Pastor. Kailangan nating ikabit kaagad yung pastor eh. Diba? Kaya nga si Brother Eddie, di nga congressman tawag natin yan, brother eh. Kasi yung kanyang pagiging tagapaglingkod ng Panginoon, tagapagbahagi ng salita ng Panginoon, laging kaakibat yan ng pagiging senador niya. 'Di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit binoto ka. Yung mga Kristiyano, gusto nila magkaroon din sila ng representante diyan sa House of Representatives at senador na malalim ang pundasyon pagdating sa salita ng Panginoon. Isa ho yan sa mga naging criteria. Isa yan sa mga kinusider bakit binoto. Yan si Brother Eddie Villanueva at Senator Joel Villanueva. Kaya tayo ay naniniwala kung ano man ang naging desisyon nitong si Senator Joel Villanueva, dito na ho tayo magkakaalaman. Ano bang konsensya ng mga mahal niya sa buhay na yung kanyang political career para hindi siya makulong o kung ano pa man. Kasi kung ang iniisip ni Senator Joel, paki-share to kung papanoorin niya, umabot siya sa video na to. Maraming salamat Senator Joel. Kasi ganito lang yan. Kung ang iniisip ni Senator Joel Villanueva sa pagpanig niya sa mga dilawan at pinklawan, yung naratibo ng mainstream media na hindi siya kasali dito sa kickback scheme na to, issue ng mga maanumalyang flood control project, nagkakamali ka. Mainstream media, araw-gabi binabakbakan ka mula sa programa ni... Alam mo yan. Alam ni Senator Joel yan. Ted Pailon, anong ginagawa sa'yo? Hindi ko sinisiraan Hindi ko sinisiraan. Ito yung demeanor ni Ted Pailon. Asa na yung Mr. Chair. Di ba anong kamadali si Senator Joel? Ginawa yung meme sa social media. Di ba? Kahit anong gawin mo sa Joel, para kang Duterte. Hindi mo mapupersuade itong mga mainstream media na ipalabas ang iyong naratibo. Hindi ka mapasasampahan ng plunder pero ituturing kang basura ng mga mainstream media. Bottom line dito, hindi naman siya sinasabi natin ang presensya natin sa social media ay kailangan pahalagan itong mga politikan to. Walang kwenta si PH Update. Isang tao lang yun eh. Kumbaga yung binuboses natin dito, siguro yung binuboses ng mga kasama natin. Senator Joel, sinisigurado ko namin sa iyo dito, yung mga kababayan nating OFW, manindigan ka. Kung ano man ang maging plano mo sa mga susunod na panahon, hindi ka namin bibitawan dito. Ngayon, kung sakaling dumating sa punto na nagpunta ka doon sa paksyon ng mga siraulo sa Malacanang, ito sinisigurado ko sa iyo, mas ikakampanya ko si Jinggoy Estrada kaysa sa iyo. Sorry. Kahit kapatid niya sa pananampalataya, at least sigurado ko si Senator Jinggoy Estrada may prinsipyo at paninindigan. Sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. Correct. At iyon ang dapat manaig. Ako, naniniwala ako, itong ginagawa natin dito sa PH Update, may dahilan ng Panginoon bakit pinapahintulutan niya tayong magsalita. Araw-araw, magpalabas ng ating mga punto de vista. At kahit pa paano, meron naman nanonood sa ating mga ginagawang reaction video. Hindi naman tayo kagaya ng ibang mga content creator o political vlogger dyan na talagang malakas talaga. Tayo kumbaga lang naman tayo dyan. Meron naman kahit pa paano nakakapakinig sa atin. Pero itong ating sigurado dito, yung nakita natin sa mga nakalipas na panahon at sa kasalukuyang kapanahunan na to, pinag-aaralan ho natin kung ano ba nangyari panahon ni Digong, panahon ni Bongbong Marcos, panahon ni Noynoy Aquino. Tinitingnan natin At base sa ating pagsiyasat,
kahit papaano nakaalpas tayo dito sa mga kahirapan na to. Hindi naman yung naging first world country tayo. Nagkaroon tayong dignidad, nagkaroon tayo ng identity, nagkaroon ng kalayaan ng mga ordinaryong Pilipino maglakad sa gabi. Nabawi ng mga ordinaryong Pilipino yung kalsada. Takot mangurakot ang mga politiko. Panahon ni Digong. Kahit na anong sabihin mo nila dyan, kahit anong paninira kay Digong, yun ang totoo at yun ang hindi nila mababago. Kahit anong sabihin nilang pambababoy sa mga DDS, yun ang hindi nila mababago. Panahon ni Duterte, oo, merong mga di umanong AJK, pero tayo, ang tingin natin doon, internal cleansing ng mga tulak yan, ng mga kartel, ng mga drug lord. Internal cleansing yun. Kung merong internal cleansing sa loob ng PNP nung panahon ni Tatay Digong, meron ding internal cleansing sa mga kartel at nagbebenta ng droga. Yung mga basurero nila, pinagtutumba nila kasi silang magchuchuchu kung sakaling mahuli sila sa mga entrapment operation ng mga pulis. Hindi ginugurgur ng mga pulis yan. Ang gusto ng mga pulis, hulihin sila ng buhay para matunton yung pinakaulo nitong mga pusher na to. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga aligasyon na yun. At naniniwala ako, itong si rinirespeto nating si Brother Eddie Villanueva, ano ho yan, GIL yan eh. Kumbaga, isa sa mga malaki ring kongregasyon sa Pilipinas. Kaya ho yan magpuno ng nuleta. Nung bata ako, tumakbo ng presidente si Brother Eddie Villanueva. Nagpunta pa kami dun sa nuleta. Diba? Naalala mo yun, Brother Eddie? Naalala mo? O ganun nakatagal. Ganun na-miss na nga kita eh. Maliit pa lang ako nun, ngayon malaki na ako. Pambihira. Di ba? Sino mga kasama natin doon sa nuleta? Ang quotable quote ko nun, ganito eh. Sabi ni Brother Eddie, kung sinasabi ng Malacanang, konti tayo. Ngayon magpunta tayo sa, meron para mga ganung gist eh, di ba? Pero rally lang yun. Kumbaga, pakita na suporta yung mga taga-GIL. Di ba? Ganun ho yun eh. O, tuloy natin. Rekta na ho tayo dito kay kay Jinky Luistro. Kung dito sa bahagi na to pinapanood pa nandito pa rin si Brother Eddie. Sir, pwede na ho kayong tapos na po yung bahagi na kung saan nailabas na ho natin na sa loobin. Diyan sa ika nga napakalaking usapin ngayon kung saan papanig itong si Senator Chow. Pabalagbigin ko na ho itong si Jinky. Balagbigin ko na ho siya. Next video na ho kayo, pwede na ho tayo dyan. Palakpakan natin, Brother Eddie Villanueva. Palakpakan natin si Brother Eddie. Parekta na tayo kay Bakulaw. Wala na si Brother Eddie. Bakulaw. Game na tayo dito. Ito, kailangan kailangan mabahaginan ng salita ng Panginoon to si Bakulaw. Mabuti na tawag ng Bakulaw PH. Sige, ganda na lang, ganda. Sige, ganda na. Kailangan mabahagian na ng salita ng Panginoon o si Ganda eh. Yeah? Dito sa video na tatawag natin sa kanya, Ganda ha. Comment Ganda sa comment. Comment nyo yung Ganda sa comment section. Okay. Good morning, everyone. So, today, we are scheduled to file our pre-trial brief. As previously announced, today is the deadline for the filing of this pleading, no? And for the understanding of our beloved countrymen, ano po ba ang kahalagahan nitong pre-trial brief? Number one, it contains stipulations of facts which will be presented for the other parties either admission or denial. No? With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial. Yeah. If they admit our offer for stipulation, it means it need not be proved. But if they deny our offer for stipulation, then it means it has to be proven during the presentation of evidence. Second, part of the pre-trial brief, we will be submitting as well the list of our witnesses, no? So, I wish to advance information. Bagaman I cannot provide details yet because we continue to finalize the pre-trial brief, perhaps until the time of filing today. It is more than 25. The witnesses is not only 25, it's not only 30. Naku, marami-rami silang natakot. Pambihira. Palakpakan natin to si Ganda. Nakakatawa, milyonaryo ka na't lahat-lahat. Madama. Pero in fairness,
yung terno mo mas maganda sa terno ni Risa. Kaya yung huling video ko, di ba? Sabi ko sa kanya, kung sino man yung sastre niya, pakilala niya kay si Risa. Para hindi nagmumukhang makina ng pangtahi itong si Risa Hontiveros, di ba? It's even more. As to the exact figure and who these witnesses are, let's wait until the pre-trial brief is filed with the impeachment court today, no? And then for the last item, that will be the evidence to be marked, madami, super dami. Wow. Because you know that there are 2 articles na talagang voluminous ang ating exhibits. That includes the allegations on confidential fund. Ano ho yan? Madami. Ano ho yan? Ang tawag dito, yung Injustice Committee 2.0. Wala akong kwenta yan. Sa maniwala ako kay hindi, walang kwenta yung ano na yan. Yung ebidensya. Parang ano lang yan, di ba? May Madriaga, smoking gun. Ito na nga yung final nail, di ba? Sa coffin. Di rin natuloy. Di ba? Yun na yung ito na yung magsisil sa impeachment. Madriaga, anong nangyari? Ganon. Wasak ang argumento. Hindi na daw magiging witness. Ngayon, itong mga ipaparada nila na ito, marami. Voluminous. Yung sa AMLA. Merong 2 billion na, ang tawag dito, 2 billion na error, pero hindi nila dinisclose. Hindi kasi kumagat doon sa Injustice Committee. Partida, yung environment, kontrolado na nila. Paano nila masasabi na pagdating sa impeachment trial, gagana yan? Kaya maya nagpapapress con sila eh. Kumbaga yung naratibo, siniset na nila, di ba si Brother Eddie? And the allegations on unexplained wealth. And of course, we are anticipating na on June 18, the 11 prosecutors, together with the 10 private prosecutors who were introduced during the last press conference, ay mag-a-attend doon sa impeachment court, although this will be held before the clerk of court, who is our Secretary of Senate, General Bantug, no? We wish to formalize as well during the pre-trial conference as to the position of the impeachment court, whether open rule will be adopted, no? Pag sinabi nating open rule, ibig sabihin, the subject matter of recross, can go beyond what was touched during direct and redirect, no? That means open rule. Otherwise, the cross or recross should be confined only to the subject matters which were touched during the direct examination and cross-examination. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible. Ganda. Because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because Magtagalog kayo. Kung yung pa-English nyo sa Injustice Committee hindi gumana, baka dito sa isa na to yung mapagana nyo na. Kung kaya nyo mag-Cebuano, mag-Bisaya na rin kayo. Kuha kayo ng para sa mga taga Mindanao. Tingnan natin kung anong gagawin nila dyan sa interpret. Diba? Kunin nyo lahat ng pwede magsalita. Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, Cebuano, lahat ng salita. I-translate nyo sinasabi nyo dyan. Ito sinisigurado ko sa inyo, mananalo pa rin si VP Sara sa 2028. Diba bro? Diba Brother Eddie? we understand that this is a Grabe nung tumakbo itong si Brother Eddie, di pa tayo bumuboto, pinapangampanya na natin siya. Ganon katindi si PH. constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? And I wish to reach out as well through this opportunity
to the mainstream media Yan. and even the social media. Oh, Let us encourage the accurate dissemination of information, no? And as a matter of anong accurate dissemination ng information? Oy, Bacolao, wala na kami dadagdag. I-re-relive lang namin yung nangyayari dyan sa Injustice Committee eh. Kumbaga, yung mga punto de vista namin dito, kung ano yung sa tingin namin, ano ba yan, paninira, may katotohanan. Di ba? Pagdating kasi doon, may magkocross-examine na. O yun, dapat talaga, ano yan, ika nga dyan na magkakaalaman. Kaya sorry na lang ha, sorry na lang ho. Dito sa mga private prosecutor na to, mga congressman, sorry na lang. Yung naratibo, hindi nyo na kontrolado. Ika nga, ano na ho ito, pagka nag-umpisa ang hearing, meron na say, yung defense team, makakabalagbag na yung mga abogado ni VP Sara. Yun naman ang importante. Yun ang pinakamahalaga. Diyan kasi sa committee ni Bacolao, wala akong nangyaring ganoon. fact, I reach out to the leadership as well. At ito rin ang gusto kong ilapit kay Kong Zia and the other members of the House who are from Visayas, from Mindanao. Let us come up with simultaneous translation Translation. of the trial which will be held starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. We want the entire nation to walk with us as we start, continue, and conclude the impeachment trial. Thank you. Thank you, Chair. Yun ang mahalaga doon. Kailangan talaga ng interpreter dyan. Diba? I-hire nyo na lahat. Lahat ng salita. Person Toistro. To Bira open the ka, floor Bacolao, for questions, let us hear from Rosalie Cas of UNTV. Good morning po, Kongs. Kongs, regarding po dito kay Kong Jervil po, nag-increase from the number of 25 yun pong witnesses. Pwede pong malaman without saying or stating the details, ito po ba'y dahil dun sa panibagong ebidensya po na nakuha po ng House Prosecution Panel with regards dun sa undeclared wealth? It is because we recognize the rule that only those witnesses whose names were submitted during pre-trial will be allowed to testify during the trial, no? So if before we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant, no? I am not very much familiar with I understand that's the comment of Congressman Terry Ridon. Perhaps that includes also the witnesses that he is referring to in support of the allegations on unexplained wealth. Ang malinaw po dito, sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, Kaya lahat ng pwedeng isama na. lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan, isumitin mo during the pre-trial conference. And their names must be included in the pre-trial brief. Sama na Does lahat. it mean din po, Kong, na determined na po yun pong mga bank officials na i-invite sa paglilitis? We have no communication with the bank officials, but since the proceeding in the Justice Committee, it has always been the intention of the House of Representatives to include the bank representatives and the bank documents among the evidence which will be presented by the prosecution team. If I may add, in the pretrial brief, we are, while the general Si Zamora to, wala. Wasak ang political career na itong mga Zamora na to pag nakaupo na si VP Sara. Wala, hindi naman nanalo itong mga Zamora na to. Sorry, Zamora. Yan na yung final hura nyo sa politika. rule is Kaya that dapat galingan nyo.
Diba? At we have to list down all of the names of the witnesses that we will be presenting during trial. We are allowed to withhold certain names for security and safety purposes. Yan. There is also we are also allowed to make a reservation of witnesses as long as we are able to give a description of the witness and the purpose for which they will be presented. So regarding the bank officials, for example, it is possible that we will not yet say the names of these persons, but there will be a description of their position and or the purpose of their testimony. In addition dun sa sinabi ni Kong Bell, no? In fact, it applies not only to witnesses, it applies even to documents which are not yet available during the conduct of pretrial, no? In simple terms, the parties are allowed to make reservation in the pretrial brief and during the pretrial conference, provided we give a reasonable description of who this witness is, what will be the nature of the testimony, and what is the purpose to be achieved by presenting this witness, no? Reservation is allowed during the pretrial, and the reason why it is being allowed is because of safety and security, that's one, in case of witnesses, and for documents, because they are not yet available. Last na lang po on my part. Doon po ba sa motion din po na isusumiti po ng House Prosecution Panel, may anything about the issue on Senate leadership? Because I believe po, any motion, for example, to resolve kung sino ang presiding officer, because sabi niyo po, Kong Jervil, kung kayo po yung tatanungin, mas dapat pong magkaroon na ng duly elected Senate President, pero wala po kasing session ngayon, so hindi makakapag-elect ng Senate President. You were watching my interview. For the record, the House of Representatives already recognized the leadership of acting SP Win Gatchalian. As a matter of fact, we articulated already that we will be appearing before the impeachment court initiated by acting SP Win Gatchalian, who nowadays is the one signing the notices in his capacity as presiding officer, no? I expressed that concern because I understand that impeachment is a very sensitive matter. Why sensitive? You know what happened to the first impeachment back in the 19th Congress. We are of the humble position that we complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But nonetheless, you know that later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. So, with that in mind, it is really my concern that I hope magkaroon na ng duly elected Senate President. If it is acting SP Win Gatchalian, well, we will welcome that. If it will be someone else, we will welcome that because that is the judgment and prerogative of the members of the Senate. The reason is we are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize Meron duly elected, si Cayetano. Kaya nga acting lang eh. Ay, wala naman pala, hindi naman pala dapat magkaroon ng acting kasi wala naman nangyari kay SP Cayetano. Meron duly elected. Meron bida-bida. Ay, meron bida-bida at meron ding duly elected. the leadership of elected Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Sana ma-address na yon para
wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court. Just in addition to that, I think it's not only the integrity of the Senate that we're talking here. It's also for the purpose of providing clarity to the people. Because in the coming days, once the actual trial begins, we anticipate that there's going to be a huge investment in terms of the people watching the impeachment trial. So for clarity and for purpose of having a Senate without a leadership battle, it's it's our utmost understanding and plea, and if we can appeal, that the Senate would have a legitimate, uncontested leader for the purpose of clarity of the public. Clarification lang po, sorry. So, ayaw nyo pong mag-start ang impeachment trial unless ma-resolve yung issue sa Senate leadership? That is just an expression of our apprehension. But we submit, of course, to the jurisdiction of the impeachment court under the current leadership, no? Kung meron silang notices for hearing na, we will appear. That is just an expression of our apprehension that it will be best na magkaroon muna ng duly elected Senate President before we proceed to trial. No, I have no intention of formalizing that concern. Thank you, Rose. We go now to Haji Camino of Brigada News. Brigada News. Game, Brigada News tayo. Hi, Kongs. Good morning po. Follow-up lang po dun sa plan or sa call na magkaroon ng translation sa iba't ibang dialect. Paano po ito gagawin? Is it through the communities po ba? It will be held sa mga communities or sa mainstream media? Paano po ba yung magiging execution po nan? I think that's an ongoing discussion that we're having with the comms team. Kasi what we intend to provide to the public is the widest information, easy to understand for the public, for our public. No? Kasi tama pa yung sinabi ni Chairperson Jinky na in the coming days, once the impeachment trial begins, the audience will be, we will be hearing technical legal terms that are not necessarily quite understandable, easily to understand by the public. So those are the things that we also want to explore. Ang intention po talaga natin dito is mabigyang serbisyo ang ating mga kababayan na maintindihan nila ang pinag-uusapan sa impeachment trial dahil matagal na po ito pinag-uusapan at deserve po nila malaman ng katotohanan. Yan, deserve. At gaano po kayo ka-confident kong na through these means or kumbaga way of communicating to the public, paano po siya makakatulong? Para at least, di ba, kung gustong magmura ng ating mga kababayan, gustong murahin itong si Adyong, na di umano, may maleta din. Doon sa dialect na kung saan hindi mahihirapan yung ating mga kababayan na banata niya si Adyong, magagawa nila. Maganda yun. Gusto ko yan. Para maparamdam ng mga Cebuano, mga Dabawenyo, di ba? Mga kababayan natin diyan sa Visayas at Mindanao, yung galit nila dito sa ginagawang proseso na to, gawin niyo yan. The best yan. At marami din sanang mag-vlog na mga taga Cebu, mga taga Davao, at i-debunk lahat ng kabalbalan na gagawin nila na yan sa impeachment laban dito kay Bibi Sara. Palakpakan natin. Very bright. Napakatalino ng ideya na yan. Yan yung ngayong araw na to, yun yung pinakasabi ko, magaling Not just to secure conviction of course, but para po mas maipabatid sa taong bayan po yung kahalagahan ng impeachment process. Unang-una para sa kanila ito kasi ang nagsasalita po dito ay ang ating konstitusyon. Ang konstitusyon, sinasabi naman po na parati po natin sinasabi na ang impeachment trial ay this is a constitutional duty given to the House to initiate and then
for the Senate to try and decide. Nandun na po tayo dun sa posisyon kung saan ang Senado ay pag-uusapan in an open trial kung ano po yung mga allegations against the Vice President. Isa po ito, to remember, this is going to be the first time that the sitting Vice President will be tried in an open court, in an impeachment court. First time po ito. So this will also set the precedents in the coming years paano po ang ating mga kababayan, hindi lang ho makita nila kung ano yung actual na trial, pero kung ano yung mga pinag-uusapan na naayon doon sa spelled out ng Constitution na mga violations na constituting an impeachable offense. So para po maintindihan ng ating mga kababayan, as a form of educating also our public, not only to provide them the services via informing them accurate information that would be easily understood by them, but it was also educating them and what are the allegations and what are the possible violations that would constitute an impeachable offense for the appreciation of the coming generations. To Kong Jinky and Kong Bell, paano po kung halimbawang questionin ng defense team yung pagkakaroon po ng bagong ebidensya ng mga witnesses po natin? Baka, kumbaga, technicalin po nila na wala naman daw po sa House Committee on Justice hearings po yun, kaya naman sa articles of impeachment. Well, we have said on many occasions that the evidence that we will be presenting are all either those that were in the articles, those that were presented during the Committee on Justice hearings, and all other relevant evidence that is in fact stated in the rules of the House of Representatives on impeachment proceedings. So everything will be relevant, everything will be related to the allegations or the articles of impeachment. Now, we have our pre-trial brief that we will be submitting today. Nakalagay naman po lahat dyan, except those that will be made under a reservation that we will make. But there will be at least a general description of all of the evidence that we will present. So, we follow the general rule that there will be no surprise witnesses or surprise evidence. Yeah. We will lay out in our pretrial brief all of the evidence that we will present or those with reservations that we are allowed to make on anyway. Opo. Maliwanag ang nakasaad sa ating konstitusyon. The House of Representatives has exclusive power to initiate all impeachment cases. The Senate has exclusive power to try and decide all impeachment cases. And along those lines, binigyan ng kapangyarihan ang House of Representatives at ang Senado na maglatag ng rules regarding impeachment. It is very clear both under the rules on impeachment of the House and the rules on impeachment of the Senate that they can exercise compulsory process. This pertains to the issuance of subpoena ad testificandum, to compel witnesses to appear before the impeachment court, and subpoena duces tecum, that is for the production of documents. So regardless of the fact that the evidences were produced only during the trial, the position is that is very much sanctioned by the Constitution. The purpose of this compulsory process is to aid the Senate during the trial. The same way that the purpose of compulsory process in the Justice Committee is to aid the committee in determining the existence or non-existence of probable cause. It is therefore very much legal, lawful, valid for both the House and the Senate to exercise this compulsory process for the production of documents and for compelling witnesses even when this evidence were not part of the impeachment complaint or the articles of impeachment. Okay, last question na lang po. Sorry, sisingit ko lang po itong topic na to. Kasi in an interview po si Mayor Benji Magalong was asked regarding
may sinabi po siya na around 90% daw po ng members ng House of Representatives are corrupt. Dahil po sa, kumbaga, part na daw po ng sistema, it's a way of system na raw po na kaya masasabing majority ng House members ay corrupt. Any reaction po to this? Hindi. Well, as Hindi public totoo yan, si John corrupt. Hindi totoo. officers and public officials, we carry responsibility when we speak about certain matters, no? Yeah. Not only to give clarity to the public, but with precision. When I say precision, it has to also be backed up by evidence, solid evidence, no? So we cannot dismiss that because we also do welcome any effort from any sectors in our society to call for accountability. In fact, the House of Representatives has been standing on the principle of accountability. We've been doing a lot of committee hearings. We've been doing a lot of inquiries. In fact, the Committee on Justice is one of the examples by which we can say proudly that the House of Representatives call for accountability of public officials. But accountability also should be coupled with the observance of due process. Due process demands that any accusations made against anybody or any institution should be backed up by a concrete evidence. So it is, to me, it is Ano pa bang mas kukongkreto doon sa mga nag-deliver di umano ng pera? Ano pa mas kukongkreto doon sa Committee on Appropriation ng amo nila at tinuturo noong una na siya ang mastermind dito sa flood control scandal at yung mga tauhan niya, security guard niya, yun ang ginawang mga kung tawagin yung basura sila ang nagtatapon, di ba? Basura tawag nila sa pera. Pera pinagpaguran sa bayan ng Pilipino, manguling nga talaga itong mga politiko na to. Tawag dun sa pera na pinagpaguran ng ating mga kababayan, basura. Ngayon, itong mga to kumanta na kung saan tinuturo ka rin daw. Di umano. Na-deliveran din daw di umano ng maleta. Pambihirang yan, Congressman Adjong. Malalaman naman natin buong katotohanan. Meron tayong hearing, ha? Meron tayong hearing. quite irresponsible and irresponsible and unfair to just brush the entire institution with single stroke and to say that 90% of the members are corrupt. What about those? We should be judged based on our individual work. There are 300 plus members of the House of Representatives. Each of us are directly voted by the people. And so I think it's also as a matter of due process, because we're talking about accountability. Accountability cannot stand on its own without also complying with due process. So it is not quite fair to just sweep the entire House with one branding. Magnanakaw. These are One branding na magnanakaw, no? Wag naman. allegations such as this should be backed by hard and concrete evidence. So we welcome those people who are calling for accountability, but it should be precise and it should be targeted to a specific individual and not to destroy the entire reputation of the House, which, by the way, as opposed to that statement, the House has been standing with accountability. We've been doing a lot of work. We've been doing a lot of inquiries in order to sort out allegations of corruption. So, to me, we understand that the mayor is an advocate of corruption, but he himself, as an investigator, he knows that such accusations should be backed up by evidences. Let me just add, if he has names, it's better to name names rather than to attack the entire institution. Di ba, di umano, isa ka din, kaya nagsampa ka ng kasong cyber libel doon sa mga magigiting naman. Anyway, magkakaalaman naman huyat. Ayun na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video sa mga kabalbalan na to ng kung tawagin dyan sa House of Representatives, mga tuta ni Martin Romualdez. Mahalin ho natin ang Pilipinas, palakpakan natin itong si Brother Reddy. Huwag kang magpaano, Senator Joel, huwag kang magpaano sa mga kasama mo sa Senado. Huwag kang magpa-impluwensya kay SP Ketan. Huwag kang magpa-impluwensya kay Tuta Soto, kay si Pingat Salat. Kung ano
ang konsensya mo. At alam ko, bawat Kristiyano ay meron yan. Di ba? Pagka gagawa ka ng kabalbalan, maiisip mo kagad, tama, na ano ba to? Nakaayon ba to sa, di ba, sa pananampalataya mo? Di ba? Yung sarili mo lang mahihiya ka eh. Ngayon, dito natin makikita kung alin ang mas mahalaga, katotohanan o yung political survival ng iilang mga politiko ngayong mga panahon na to. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Ito, bago tayo magtapos, merong magkaparehas na sitwasyon itong si Adjong, itong si Senator Joel Villanueva ngayong mga panahon na to. Itong si Adjong, galit sa kanya, sambayan ng Pilipino. Pero itong si Senator Joel Villanueva, ang galit sa kanya, yung mga politiko na gusto siyang gamitin ngayong mga panahon na to. Ganun ho. Eto, si Adjong, kahit anong lumabas sa bunganga niya, hindi yan papaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Dahil alam natin kung sino nasa likod niyan. Ito si Senator Joel Villanueva, okay? Kung ano man ang gawin niya ngayong mga panahon na to, yun ang magdidikta kung ano ang magiging imahe niya sa mga susunod. Hindi matatapos. Huwag mo sabihin, Sen Joel, na ay tapos na yan, pagkalipas ng ilang buwan, linggo, makakalimutan niya ng ating mga. Hindi. Napakahalaga nitong panahon at napaka-crucial ng panahon na to. Dito lumalabas ang tunay na kulay ng mga politiko. Kaya kung inaakala ng ibang mga politiko dyan, masasalba sila ng panahon dito sa mga kabalbalang gagawin nila, desisyon nila ngayong mga panahon na to. Pues, nagkakamali ho kayo. Pahalin ho natin ang Pilipinas.